Nakapagbilang na ba kayo kung ilang bagyo ang pumapasok sa Pilipinas taon-taon? O nasukat na ba natin gaano kataas ang pinakamataas na baha sa Dagupan nitong mga nakaraang taon? Kahit wala tayong bulkan, alam natin na ang Mayon, ang Taal, ang Canlaon ay palagi na lang nagbubuga ng usok at asupre. Para tayong bansa na paboritong-paborito ng natural calamities. Pero hindi lang natural calamities, parang paborito din tayo ng national crisis na palagi na lang tayong may problema sa politika at hindi ka pa nakakabangon ay naririto na naman ang eleksyon. Ang krisis ay hindi naman palaging dapat iwasan. Sabi ni Chesterton, "You will know the color of tea when you put it in hot water." Ibig sabihin, nakikita mo ang tunay na pagkatao ng kahit sinong tao kapag iniligay mo sa mahirap na sitwasyon. Sa gipit na sitwasyon, doon lumalabas ang tunay na kulay. Kaya pag mayroong baha, mayroong nasalanta, nagmamadali tayong magtulungan. Pero kapag mayroon naman tayong national crisis o kaya ay eleksyon, ay nagkakawatak-watak naman tayo at kip-kip natin yung gusto nating itulong, akin lang ito. Nitong nakaraang linggo ay nagkaroon na naman tayo ng isang krisis bilang Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon ay mayroong isang Pilipino na inaresto at inilipad sa International Criminal Court. At ano ang nangyari? Andito na naman tayo. Nagkawatak-watak, nagkahati-hati bilang bansa. Ang ating pagkakawatak-watak, ang ating pagkakahati-hati, sinasabi ko ngayon ay hindi kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ay magkaisa. Hindi pagkakaisa ng politika, hindi pagkakaisa ng mayaman sa mayaman, hindi pagkakaisa ng may pinag-aralan sa may pinag-aralan, hindi pagkakaisa ng Region 1 sa Region 1. Hindi pagkakaisa ng Pangasinan sa Pangasinan lamang. Kundi mas malalim na pagkakaisa. At ano yon? Pagkakaisa sa pananampalataya, pagkakaisa sa katotohanan, pagkakaisa sa buhay ng Diyos. Nandito na naman tayo. Pakinggan natin ang radyo, magbasa ng dyaryo, tingnan ang social media, at hating-hati na naman tayo dahil sa mga nangyari nitong nakaraang linggo. Hindi po ito tungkol lamang sa politika. Mayroon pang mas malalim na problema. At ano yon? Mali na yung ating ipinapakain sa ating kaluluwa. Mali, kulang, o kaya kung hindi kulang at mali ay lason ang kinakain natin, kaya nalalason ang ating isip. Nalalason ang ating isip na kung ano lang ang sinasabi ng nakararami, pero hindi na natin chinecheck. Kung ano na lang ang gusto ng nakakarami, pero hindi na natin sinusuri ano ba yung tama. Sapagkat hindi lahat ng ginagawa ng marami ay tama. Because the survey does not determine morality. The survey only gives us the particular behavior of a particular people at a particular time. At yung survey ngayon, baka hindi na survey sa isang taon. Ano ang dapat nating gawin? Ang dapat nating gawin ay sinasabi sa Ebanghelyo, "This is my son, listen to him." Ang ibig sabihin ay, totoo makinig tayo sa ating kapwa. Makinig tayo sa ating magulang. Makinig tayo sa mga eksperto. Pero darating ang panahon, ang lahat ng ito ay kailangan nating isa-isang tabi
At ang itatanong lamang natin ay, ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat Pilipino? Ano ang sinasabi ni Jesus sa bawat Katolikong Pilipino? Hindi yung sinasabi ng Facebook, hindi yung sinasabi ng Instagram, hindi yung sinasabi ng newscaster, hindi yung sinasabi ng political analyst, kundi sa katahimikan, sabihin natin, Lord, we want to listen to you. Sapagkat baka ikaw lang talaga ang hindi namin pinapakinggan. Napakaingay ng awayan, napakaingay ng pagkakaiba-iba, napakaingay ng pagkakahati-hati, at nakakapagod na. Mayroon pa ba kaming pag-asa? Mayroon pa ba kaming pupuntahan? Ang sagot ay isa lamang. Sinasabi sa atin ng pananampalataya, This is my beloved Son, Jesus, my Son, Jesus, your Lord. Listen to Him. Why are you not listening to Him? Why is Jesus absent in the discourse? Why is Jesus absent in politics? Why is Jesus absent in business? Why is Jesus absent in the way we talk? Why is Jesus absent in the way we write? Why is Jesus absent in the way we share social media, news, articles, posts? Why is God absent there? And that is the reason for our difficulty. Ano ang maaari nating gawin? Sabi rin ng Ebanghelyo, listen. Ang ibig sabihin, buksan. Buksan natin ang ating puso sa pagiging mahinahon. Bago magsalita, mag-isip muna. Bago maniwala, mag-check muna. Bago i-share, i-check muna natin. Sapagkat baka lason ang ating ipinapasa at lason ang ating kinakain at lason na ang ating iniisip. Buksan natin ang ating puso sa kahinahunan. Kahinahunan, sobriety. Kahinahunan, pag-iisip. Pero buksan din natin ang ating puso at isip sa katwiran, rationality. Ibig sabihin, pag-iisip na hindi palagi na lamang tayong damdamin, na hindi na lamang palagi tayong puso. Ang puso ay mahalaga, subalit dapat na ang ulo natin ay nasa ibabaw ng ating dibdib. Kapag inilagay natin ang puso dito at ang ulo natin ay nasa ilalim, hindi magandang tingnan para tayong halimaw. Sapagkat ipinasya ng Diyos na ang ulo ay nasa ibabaw ng puso, hindi yung dibdib ay nasa ibabaw ng ating ulo. Kailangan nating bigyan ng patlang, ng espasyo, kailangan natin ng bigyan ng pagkakataon, ang kahinahunan, kailangan nating bigyan ng pagkakataon, ang katwiran at pag-iisip. At sa huli, Pilipino sa Pilipino, kailangan nating bigyan ng pagkakataon na manaig ang pakikipagkapwa-tao sapagkat bago tayo pinaghiwa-hiwalay ng politika, bago tayo pinaghiwa-hiwalay ng negosyo, bago tayo pinaghiwa-hiwalay ng Region 1 hanggang Region 12, tayo ay iisang tao, iisang bayan, iisang lupang hinirang, iisang bayang magiliw. Mga minamahal kong kapatid, ang tanong sa atin ngayon ng tatlong apostoles, Peter, James, and John, kanino ka nakikinig? Kanino ka nakikinig? At sino ang pinapakinggan? At sino ang nananaig sa iyong buhay? Kapag ang pinakikinggan natin ay ang kasinungalingan na hindi natin chinecheck. Kapag ang pinakikinggan natin ay ang murahan na hindi natin pinipigil. Kapag hindi natin pinipigil na ang kamatayan ay solusyon sa mga problema ng lipunan. Kapag hindi natin ito niwenasto, ang tunay na pinapakinggan natin ay hindi si Jesus, kundi ang prinsipe ng kadiliman, ang prinsipe ng kasinungalingan, ang prinsipe ng pagkakahati-hati. Listen to the Lord. Huwag nating bigyan ng puwang ang kasinungalingan, ang karahasan, ang kabastusan, sapagkat hindi ito tayo. Tayo ay Kristiyano, tayo ay Pilipino, tayo ay kay Kristo,
at kay Kristo makikinig. I believe